Ang Sining, Pamilya at Legasya ni Johnny Reyes, isang pagbabalik tanaw. Sa masalimuot at makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang kumikinang hindi lamang dahil sa kanilang sariling galing, kundi dahil na rin sa bigat at sining na dala ng kanilang angkan. Isa sa mga natatanging pamilyang ito ay ang mga Reyes, isang dinastiyang nag-ambag ng malaki sa panitikan, teatro at pelikula. Sa gitna ng pamilyang ito ay matatagpuan si Juan Ongpin Reyes, isang aktor na higit na kinilala ng publiko sa pangalang Johnny Reyes. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng pagpapatuloy sa isang artistikong pamana, pag-ukit ng sariling landas sa ginintuang panahon ng pelikula, at ang tahimik na pagtalikod sa entablado upang yakapin ang mas mahalagang papel bilang isang ama at haligi ng tahanan. Ang kwento ni Johnny Reyes ay hindi nagsisimula sa kanyang pagsilang. Ito ay nagsimula sa mga henerasyong nauna sa kanya, isang saligan ng sining na humubog sa kanyang pagkatao at landas na tinahak. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kung paanong ang sining ay maaaring mamana. Ngunit ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa mga personal na pagpili at sakripisyo sa likod ng kamera. Una, ang ugat ng sining, ang pamanang artistiko ng pamilya Reyes. Upang lubos na maunawaan ang pagkatao ni Johnny Reyes, nararapat na kilalanin ang dalawang haligi ng sining sa kanyang angkan na nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa kulturang Pilipino. Ang kanyang lolo, si Severino Reyes, ay isang higante sa larangan ng panitikan at dulaan. Kinikilala bilang ama ng sarsuelang Tagalog, si Don Binoy gaya ng kanyang palayaw, ang nasa likod ng mga klasikong dula tulad ng Walang Sugat, na hanggang ngayon ay itinuturing na obra maestra ng teatrong Pilipino. Higit pa rito, siya ang lumikha ng walang kamatayang Mga Kwento ni Lola Basyang, isang koleksyon ng mga salaysay na naging bahagi ng kamulatan ng maraming henerasyon ng mga batang Pilipino. Ang impluensya ni Severino Reyes ay lumampas sa entablado. Ito ay naging bahagi ng pambansang kamalayan, isang pamanang kultural na nagpayaman sa imahinasyon ng bansa. Ang pamanang ito ay ipinasa sa kanyang anak, si Pedrito Reyes, ang ama ni Johnny. Bagamat hindi kasing tanyag ng kanyang ama sa larangan ng dulaan, si Pedrito ay nag-ukit ng sarili niyang pangalan sa mundo ng panitikan at comics. Siya ang may akda ng Kulafu, isa sa mga pinakaunang at pinakatanyag na karakter sa comics sa Pilipinas, na sumikat sa mga pahina ng magasing Liwayway noong dekada 1930. Ang Kulafu ay naging isang cultural phenomenon, isang bayaning Pilipino na sumasalamin sa katapangan at pakikipagsapalaran. Sa ganitong kapaligiran lumaki si Johnny Reyes, isang tahanang humihinga ng sining, kung saan ang paglikha ng mga kwento at pagtatanghal ay hindi lamang propesyon kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang dugo ng manunulat at mandudula na nananalaytay sa kanyang mga ugat ang siyang nagbigay sa kanya ng likas na hilig at kakayahan sa sining ng pagganap. Ikalawa, pagsibol sa entablado at pagsubok ng digmaan. Isinilang si Juan Ongpin Reyes noong 12 ng Hunyo 1922 sa panahong ang Pilipinas ay sumasailalim sa malaking pagbabagong kultural at panlipunan. Ang kanyang mga magulang ay sina Pedrito Reyes at Luisa Ongpin. Mula sa murang edad, kapansin-pansin na ang kanyang angking talento. Nahasa ang kanyang husay sa pag-arte at pagbigkas ng tula, mga kasanayang nagpapakita ng malinaw na impluensya ng kanyang artistikong angkan. Ang mga talentong ito ang naging puhunan niya nang magpasya siyang tahakin ang mundo ng teatro sa Maynila. Ang entablado ang naging kanyang unang paaralan, kung saan niya natutunan ang disiplina at siningang pagbibigay buhay sa iba't ibang karakter sa harap ng mga manonood. Ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at takot sa bansa. Ngunit hindi nito napahinto ang sining. Sa halip, ang teatro ay naging isang mahalagang kanlungan para sa mga Pilipinong naghahanap ng pansamantalang paglimot at pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan at panganib, si Johnny Reyes ay kabilang sa mga alagad ng sining na nagpatuloy sa pagtatanghal. Ang kanyang mga pagganap sa entablado sa panahon ng giyera ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang serbisyo, isang paraan ng paghahatid ng aliw at pagpapatibay sa loob ng mga mamamayang dumaranas ng hirap. Ang karanasang ito ay lalong nagpatibay sa kanyang dedikasyon sa sining at naghanda sa kanya para sa mas malaking entablado na naghihintay pagkatapos ng digmaan. Ikatlo, ang ginintuang panahon karera sa pelikula.
Nang matapos ang digmaan at unti-unting bumangon ng bansa, kasabay nitong sumigla ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ito ang naging hudyat para sa maraming artista sa teatro, kabilang si Johnny Reyes. Nasubukan ang kanilang kapalaran sa harap ng kamera. Noong 1949, nakuha niya ang kanyang unang papel sa pelikulang Padre Burgos sa ilalim ng Premier Productions, isa sa mga malalaking estudyo noong panahong iyon. Subalit ang kanyang karera ay tunay na sumikat nang siya ay mapabilang sa hanay ng mga bituin ng LVN Pictures, isa sa Big Three na estudyo na humubog sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa LVN, si Johnny Reyes ay naging isang pamilyar na mukha sa mga manonood. Isang aktor na kinilala sa kanyang kakayahang gumanap sa iba't ibang papel. Ang kanyang filmography ay isang testamento sa kanyang kasipagan at sa tiwalang ibinigay sa kanya ng estudyo. Sa pagsisimula ng dekada 50, naging puspusan ang kanyang karera. Noong 1950, lumabas siya sa mga pelikulang Dayang-Dayang at Apat na Alas. Sinundan ito ng Dugo sa Dugo noong 1951. Ang taong 1953 ay naging mabunga para sa kanya, kung saan siya ay naging bahagi ng mga pelikulang Quintas, Napasakit, Squatters, Dalawang Pag-ibig, at Makabuhay. Noong 1954, ipinakita niya muli ang kanyang Galing sa Kandelaryang Pilak at Ikalawang Dahilan. Ang kanyang kakayahan ay lalong nasubok sa mga sumunod na taon. Noong 1955, gumanap siya sa 3 magkakaibang pelikula. Ang historical na Lapu-Lapu, ang dramang Sonny Boy, at ang matapang na anak ng Berdugo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sunod-sunod na proyekto noong 1956 sa mga pelikulang Child of Sorrow, Commander 13, at higit sa Corona. Pagdating ng 1958, kabilang siya sa cast ng Casagrande, Rosalina, at Hiwaga ng Pag-ibig. At noong 1959, lumabas siya sa Cry Freedom at Maturan at Lagman. Ang mga nabanggit na pelikula ay ilan lamang sa maraming proyektong kanyang pinagbidahan o naging bahagi. Ang kanyang karera sa showbiz ay nagpatuloy hanggang sa kalagitnaan ng dekada 60. Isang panahon kung saan siya ay naging isang respetadong aktor, isang mahalagang bahagi ng makinarya ng LVN Pictures na naghatid ng hindi mabilang na mga kwento sa telon. Ika-4, pag-ibig, pamilya at isang malaking pagpapasya. Sa likod ng kanyang abalang buhay artista, natagpuan ni Johnny Reyes ang pag-ibig sa katauhan ng isa ring tanyag na bituin, si Tessie Quintana. Si Tessie ay isa sa mga pinakamagagandang mukha sa pelikula noong kanyang panahon. Isang premyadong aktres na kilala bilang kapareha ng sikat na aktor na si Armando Goyena. Ang kanilang tambalan ay isa sa mga pinakatinitingala, ngunit sa tunay na buhay, ang puso ni Tessie ay napunta kay Johnny. Ang kanilang pagsasama ay unyon ng 2 taong nagmula sa iisang mundo, ngunit naghangad ng isang simpleng buhay, pamilya. Biniyayaan ng mag-asawa ng 3 anak, sina Freddy, Albert at Mylene. Ang pagkakaroon ng pamilya ay nagbigay ng bagong direksyon at kahulugan sa buhay ni Johnny. Sa kalagitnaan ng dekada 60, sa kabila ng kanyang matatag na karera, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Ang talikuran ng mundo ng showbiz. Pinili niyang iwan ng kasikatan upang maging isang full-time na asawa at ama. Isang desisyong hindi pangkaraniwan para sa isang aktor sa kanyang estado. Para sa kanya, ang pag-aaruga sa kanyang pamilya ay higit na mahalaga kaysa sa anumang papuri o karangalan na maibibigay ng industriya. Ika-5, pagsubok at katatagan, ang buhay sa labas ng showbiz. Ang pagtalikod ni Johnny sa pag-arte ay simula ng isang bagong kabanata, isang buhay na simple at nakasentro sa kanyang pamilya. Upang suportahan ang kanilang mga pangangailangan, pinamahaalaan niya ang isang negosyong printing press. Ang transisyon mula sa pagiging aktor tungo sa pagiging negosyante ay nagpapakita ng kanyang kakayahang umangkop at ng kanyang determinasyong itaguyod ang kanyang mga mahal sa buhay. Subalit ang mapayapang buhay na kanilang itinatag ay brutal na winakasan ng isang trahedya. Noong 1969, pumanaw si Tessie Quintana matapos ang isang matapang na pakikipaglaban sa sakit na kanser. Ang maagang pagkawala ng kanyang kabiyak ay isang napakabigat na dagok para kay Johnny at sa kanilang mga anak.
Sa isang iglap, nawala ang ilaw ng kanilang tahanan at naiwan sa kanyang mga balikat ang responsibilidad ng pagpapalaki sa kanilang tatlong anak ng mag-isa. Sa gitna ng matinding kalungkutan, ipinakita ni Reyes ang pambihirang katatagan. Sa halip na magpatalo sa pighati, lalo siyang naging matatag para sa kanyang mga anak. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras, atensyon at pagmamahal sa pag-aaruga sa kanila. Tiniyak niyang hindi mararamdaman ni Freddie, Albert at Mylene ang kawalan ng isang ina sa pamamagitan ng pagiging isang ama na handang gawin ang lahat. Ang dating aktor na hinahangaan sa telon ay naging isang bayani sa loob ng kanilang tahanan. Isang haliging hindi natitinag ng anumang pagsubok. Ika-6, ang aktor bilang lolo, kaligayahan sa mga huling taon. Lumipas ang mga taon at matagumpay na naitaguyod ni Johnny ang kanyang mga anak. Nakita niya silang lumaki, magkaroon ng sariling mga karera at bumuo ng kani-kanilang pamilya. Sa kanyang pagtanda, natagpuan niya ang isang bagong uri ng kaligayahan sa papel ng isang lolo. Ang kanyang mga apo ang naging bagong sentro ng kanyang mundo. Ayon sa mga alaala ng kanyang mga apo, si Lolo Johnny ang kumumpleto sa kanilang kabataan. Siya ang lolong laging may dalang merienda at pasalubong sa tuwing bibisita. Siya ang masipag na nakikipaglaro sa kanila noong sila ay mga bata pa. At matiyagang nagtuturo ng mahahalagang aral sa buhay. Minsan, siya pa mismo ang sumusundo sa kanila mula sa eskwelahan. Isang simpleng gawain na nagpapakita ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Isa sa mga pinakaiingatang alaala ng pamilya ay ang mga family outing na kanyang inorganisa. Madalas niyang dalhin ang buong pamilya sa Los Baños, Laguna upang mag-swimming sa mga hot spring resort doon. Ang mga pagkakataong ito ay hindi lamang simpleng pamamasyal. Ito ay mga sandali ng pagbubuklod kung saan ang pagmamahal at tawanan ay umaapaw na pinangungunahan ng kanilang mapagmahal na patriarka. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, ang kaligayahan ni Johnny Reyes ay hindi na nasusukat sa palakpak ng mga manonood, kundi sa ngiti at yakap ng kanyang mga apo. Ika-7, pamamaalam at legasya. Noong ika-9 ng Agosto 1975, sa edad na 73, tuluyan nang namaalam si Johnny Reyes. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng puwang hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa industriyang minsan niyang pinaglingkuran. Bagamat hindi naging singhaba ang kanyang karera kumpara sa ibang mga bituin ng kanyang henerasyon, ang kanyang ambag ay hindi maikakaila. Si Johnny Reyes ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, isang aktor na nag-ambag sa ningning ng ginintuang panahon. Ang kanyang pangalan ay nakatatak sa mga pelikulang naging salamin ng pangarap at realidad ng mga Pilipino noong panahong iyon. Ngunit ang kanyang tunay na legasya ay marahil masusukat hindi lamang sa bilang ng kanyang mga pelikula, kundi sa uri ng buhay na kanyang pinili. Siya ay isang alagad ng sining na nagmula sa isang marangal na angkan, ngunit nanatiling simple at nakatapak sa lupa. Siya ay isang tanyag na aktor na walang pag-aalinlangang tinalikuran ang kasikatan para sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, siya ay isang amang nagpakita ng hindi matatawarang katatagan sa harap ng trahedya, na mag-isang itinataguyod ang kanyang mga anak ng may dignidad at pagmamahal. Ang buhay ni Johnny Reyes ay isang kwento ng sining, sakripisyo at pag-ibig. Siya ay isang inspirasyon, hindi lamang bilang isang aktor, kundi bilang isang tao na nagpatunay na ang pinakadakilang papel na maaaring gampanan ng sinuman ay ang maging isang mabuting ama at isang mapagmahal na lolo. Ang kanyang alaala ay mananatiling buhay, hindi lamang sa mga lumang pelikula, kundi sa puso ng pamilyang kanyang binuo at minahal ng higit sa ano paman.